paglaba. Okay. Good morning, sir. Good morning, classmates. Good morning, Good morning, Group 2. We are the Group 2 and we are here to present our output. Okay. Sa una, number 1, panghugas ng pinggan. Ang ginagamit sa panghugas ng pinggan ay dishwashing liquid. So, ang number 2 naman ay panglinis ng sahig na may tubig. So, ang ginagamit nito ay mop. So yung number 3, pangwalis ng dumi sa side. So ito yung ginagamit sa Walis. Group 2, may pangalawa pa akong katanungan. Tanong, sagutin ang mga sumusunod na tanong. Bakit malaga ang paggamit ng tamang kagamitan sa paglilinis ng tahanan? Mahalaga ang paggamit ng tamang kagamitan sa paglilinis ng tahanan dahil kung hindi mo ito gagamitin sa tamang paraan ay maaaring hindi maganda ang magiging resulta nito at maaaring makakos ng not just an accident but hindi rin iya magiging healthy, magiging makakakos siya yung mga bacteria if ginagamit mo yan yung Okay, sa pangalawang tanong, Ano ang pangyayari kung hindi tayo gagamit ng sabon o dishwashing liquid sa paglilinis? Kung hindi tayo gagamit ng sabon o dishwashing liquid sa paglilinis, ito ay maaaring matagalan ng ating paglilinis o hindi masyadong malinis ang ating lilinisan. ngayon, meron ako dito, list. Different pa sir. Different class. Bigay mo lang sir. Okay, class, are you done? Yes, Yes, sir! Okay, please. Sir, number 1, sir. Sir, number 1. Number 1. Stand up. Ano ang ginagamit sa pagwawalis ng sahig? Walis! Sir, Number 2, sir. Number 2. Number 2. Number 2. alin sa mga sumusunod ang isang consumable? A. Mop. B. Timba. C. Dishwashing. D. Walis. C. Dishwashing. Okay, dishwashing. Very good. So number 3. Ano ang ginagamit upang punasan ang sahig matapos itong hugasan? Sahig. Ma'am. Tama, ma'am. Hindi, basahan. Number 4. Mr. RP. Basta! Ako ba? Ano ang ginagamit sa paglalagay ng tubig kapag naglilinis? A. Timba. B. Sabon. C. Bleach. D. Sponge. A. Timba. Sir! Number 5, sir. Number 5, Mr. RP. Ano ang ginagamit upang punasan ang mesa o bintana? A. Basahan. B. Mop. C. Timba. D. Brush. A. Basahan. Good. So, Four. Sir, civil, sir, 99.9. okay, very good. Ano, sir? Assignment? Saving ka kayo niyo, sir. Sir, tato sir na nakadikit. Sir. Ito sir na sir. Assignment. Ako na assignment. Assignment. Kaya din ang nabasa ako. Ano? Dito, sir, nag-ren. Ano, masam sir? Ano ito, sir? Nabasa ko ka na yun. Sige, basahin. So, question number 1. Nagmap ka ng sahig dahil sa may natapong malagkit na juice gamit ang
ang floor cleaner. Sobrang dami ng nagbubuhos mo kaya naging madulas ang tiles at halos madulas ang kapatid mo. Tanong, anong pagkakamali sa paggamit ng consumable sa sitwasyong ito? At ano ang dapat mong gawin sa susunod? Na-over niya. Ano? Assignment? Question. Tanong, anong pagkakamali sa paggamit ng consumable sa sitwasyong ito at ano ang dapat mong gawin sa susunod? Ano ba gawin mo sa susunod? Hindi nabanlawan ng mabuti o nasobrahan ang paggamit ng dishwashing liquid. Sa susunod na maaaring natin gawin ay dapat balance lang ang ating ilalagay na dishwashing o hindi gaano karamihan para hindi sayang. Patapos lang ng malakas na ulan, ay puno ng putik at basang dahon ang inyong simentong bakuran, kinuha mo ang walis tambok para linisin ito. Tanong, tama ba ang napili mong kagamitan? Ano ang posibleng mangyari sa walis tambok kung itutuloy mo ito? Hindi tama ang ginamit na kagamitan dahil ang walis tambo ay para lamang sa loob ng bahay. Ang dapat din ginagamit ay ang walis tingting na kung saan pwede siyang gamitin sa mga maputik na semento. Okay, very good. So pangatlo, okay. Sitwasyon number 3, dahil gusto mong maging sobrang bango ang iyong kwarto, ang spray ka ng sobrang daming disinfectant spray habang nakasara ang lahat ng bintana at pinto, maya-maya ay nahilo ka at nahirapang huminga. Tanong, ano ang dapat mong tandaan sa paggamit ng mga chemical na consumable sa loob ng isang silid? Anong gagawin mo para maging ligtas ang hangin? O dapat buksan ng mga bintana at dapat kontrolado ang paglagay ng mga chemical para di makasama sa tao. Okay, so another question. Ano ang natutunan ninyo sa ating aralin ngayon? Ang mga kagamitan na consumable at hindi consumable. Okay. Pangalawa, ano-ano ang mga kagamitan sa consumable sa paglilinis ng tahanan? Sabon, detergent, disinfectant, bleach, etc. Okay. Very good. Okay, class? Basahin ko yung top ng nilagay. Surprise. So top ng aralin natin. Paano to? Mag-ikot sa inyong bahay, tingnan ang inyong cleaning cabinet o timbakan ng mga gamit palinis. Number 1, magdala ng 3 kagamitan na mayroong kayo sa bahay. Number 2, magdala ng 3 consumable o likidong panlinis na ginagamit ninyo. Pangatlo, isulat kung saang bahagi ng bahay ninyo ito madalas gamitin. Okay, class? Okay. Bye, sir. Okay, bye. May class? Yes, bye.